ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat, kanyayo amin na po. Araw ng Miyerkules ngayon ay December 3 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan, Iparagiren. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. At sa technical kasama natin ka Aaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal. Congressman Barsaga sinuspinde ng 60 araw ng Kamara. Todo balita. Ombudsman kinwestiyon hindi pagkaso sa negosyanteng dawit sa flood scam. Todo balita. 3 Chinese vessels na papalapit sa Zambales hinarang ng Pilipinas. Todo balita. Think tank binuking malalim na depensa sa teritoryo ng Pilipinas. Todo balita. Tiangco nais mapalakas ang ICI. Todo balita. Cassandra Ong nasa Pilipinas pa rin ayon sa Malacanang. Todo balita. Sa balitang lokal, RHO3 ng bayan ng Posurubio nakiisa sa World AIDS Day 2025. Todo balita. Isang kumpanya ng Philippine Army tututok sa coastal areas ng Pangasinan, partikular sa kabaan ng Lingayen Gulf. Todo balita. Sa balitang pampalakasan, Yala Bagunas flag bearer sa Bangkok Sea Games. Todo balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Muling iginiit ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang pagpasa ng kanyang panukalang batas na layong bigyan ng dagdag na pangil ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para maimbestigahan at mapakulong ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Tiangco, makatutulong ang kanyang House Bill No. 5699 para gawing mas mabilis at epektibo ang mga investigasyon ng ICI ang pagsampa ng mga kaukulang kaso. Batay sa panukala, ang ICI ay gagawing Independent Commission Against Infrastructure Corruption at bibigyan ng kapangyarihang magsampa ng kaso, mag-issue ng subpoena, hold departure orders at magsagawa ng mas malawakang investigasyon. Kasabay nito, kinikwestiyon naman ng publiko si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagkakaroon niya ng selective memory sa kanyang mga testimonya sa Senado. Samantala, nagsumiti ng liham ang isang concerned citizen na si Jay Altamera kay Ombudsman
Jose Crispin Rimulya na kumukwestiyon sa patuloy na pagkawala ng negosyanteng si Maynard Ngu sa listahan ng mga individual na nahaharap sa investigasyon o mga potensyal na kaso kaugnay sa lumalawak na infrastruktura at kickback scandal sa Department of Public Works and Highways. Sa liham, hinimok ng ombudsman na ipaliwanag kung bakit si Ngu na inilarawan na sa sinumpang testimonya bilang isang central figure sa di umano'y pagpapadali ng mga kickback at panghimasok sa politika ay hindi isinama sa paunang charge sheet. Ayon sa ulat, kabilang sa testimonya sa Senado ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Ngu ay nagatid ng 160 million kickback para sa isang senador. Sinasabi rin na impluensya niya ang mga appointment sa DPWH. Nagpresyo sa mga opisyal ng ahensya, humiling at tumanggap ng mga listahan ng mga proyekto ng nakalaunan ay pinasok sa national budget. Sinuspindi ng 60 araw si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ng House Ethics Committee dahil sa umano'y unethical behavior kasunod ng sunod-sunod na atake sa gobyerno at pagpupost ng malalaswang larawan ng mga babaeng nakabikini sa Facebook. Sa botong 249, 6 at 11 na abstention, pinagtibay ang rekomendasyong suspindihin si Barsaga ng walang matatanggap na sahod. Matapos ilabas ang rekomendasyon ay tumayo si Barsaga sa plenaryo at sinabing buong puso niyang tinatanggap ang desisyon ng komite. Sabay batikos kay Pangulong Marcos dahilan para patayan siya ng mikropono. Ikinatwiran ni Barsaga na ang kinikwestyong Facebook post niya ay pinoprotektahan sa political speech at in good faith umano sa public discourse kaugnay ng malalang korupsyon sa flood control projects. Aabot na sa 252 ang natukoy na ghost projects ng Armed Forces of the Philippines mula sa 10,000 infrastructure projects na kanilang ininspeksyon sa buong bansa. Ang kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla nitong Martes, may kabuang 30,000 proyekto ang nakatakdang inspeksyonin ng AFP kasama ang Philippine National Police. There were 30,000 projects that were deemed for the AFP and the PNP collectively to inspect. From 30,000 projects, 10,000 na po ating na-inspect from the side of the AFP, ani Padilla. Sinabi ni Padilla na isusumiti na AFP at PNP ang kumpletong ulat sa Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa infrastructure project sa pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. Magpapatuloy rin aniya ang kanilang inspeksyon sa mga natitirang proyekto. Nakumpiska naman ng mga tauhan ng Philippine National Police Aviation Security Group ang nasa 14.9 million pesos na halaga ng high-grade marijuana mula sa isang dayuhang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Sa ulat, nadiskubre sa isang unclaimed luggage na kulay green ang iligal na droga sa arrival area ng Terminal 3 Biyernes. Natunton na ang kontrabando ay bitbit ng isang babaeng foreign national na pasaherong nagmula sa Bangkok at agad ding nakalabas ng bansa dahil sa connecting flight patungong Macau. Agad na pinigil ang luggage nang makita ang kahinahan-nalang imahe matapos idaan sa X-ray ng Bureau of Customs. Kinumpirma ng PIDEA, K9 team na may illegal na droga sa loob bago ito binuksan kung saan tumambad ang 18 pouches ng marijuana na may timbang na 9.94 kilos. Inireklamo sa Office of the Ombudsman si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso at ilang opisyal ng pamahalang lungsod kaugnay ng umano'y irregularidad sa pagsasagawa ng special election para sa bagong liderato ng Liga ng mga Barangay sa Maynila. Nagsampa na reklamo, grave misconduct at grave abuse of authority si Barangay Ex-Officio Lailani Marie Lacuna, kapatid ni dating Manila Mayor Hani Lacuna, kasama ilang barangay officials. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo sina Vice Mayor Angeli Atienza, 5th District Councilor J.B. Zon at dating Manila Barangay Bureau OIC Director Joel Parr. Kinwestiyon ng grupo ang umano'y iligal na pagdaraos ng special election at ang pag-upo ng bagong liderato ng Liga ng mga Barangay na sinasabing suportado ni Mayor Moreno. 3 barko ng China Coast Guard ang hinarang ng isang barko ng Pilipinas sa paglapit sa Zambales. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tarriela, bagamat mas maliit, ipinosisyon ng BRP Cabra ang sarili nito laban sa CCG Vessel 21562 habang tinutunton sa pamamagitan ng radar ang dalawang pangbarko ng
o 2 pang barko ng China sa karagatang sakop ng Zambales. Anit Tarilla, matagumpay namang napanatili ng BRP Cabra na 85 hanggang 100 nautical miles ang pagitan ng Chinese vessel at ng outer boundary ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, sa kaugnay na balita, aabot sa 19 barkong pandigma ng China ang namonitor sa West Philippine Sea noong buwan ng Nobyembre ayon sa Philippine Navy. Monitored also sa total of 19 different plan of people's liberation ng Navy warship across various maritime zones of the country. Sinabi rin ni Trinidad na nakapagtalan ang ahensya na kabuang 14,972 barko sa buong kapuluan kung saan 12,450 ang banyaga at 2,522 ang lokal. Sa kabuang bilang din ay naiulat ang 13,190 barko na tumugon sa mga radio challenge. Pinakamarami namang barkong naobserbahan sa ilagang bahagi ng bansa na may 6,898, sinundan ng Timog 5,120, Kanluran 2,259 at Silangan 695. Tiniyak naman ni Trinidad ang patuloy na pagprotekta ng Armed Forces of the Philippines sa lahat ng mga pangunahing maritime area. Isang Caviteño ang pinalad na makapag-uwi ng tumataginting na 155.2 million pesos na jackpot mula sa Ultra Lotto 658 ng PCSO. Ayon sa PCSO, matagumpay na nahulaan ng lucky winner ang winning combination at 26, 8, 23, 58 at 28 na may katumbas na jackpot prize na 155 million pesos 223,593. Nabili umano ng lucky winner ang kanilang lucky ticket sa Lotto outlet na matatagpuan sa General Trias, Cavite. Upang makubra naman ang kanyang premyo, pinayuhan ng PCSO ang lucky winner na magtungo lamang sa kanilang punong tanggapan sa Mandaluyong City at ipresenta ang kanyang lucky ticket sa 2 balidong ID. Dumako naman tayo sa ating balita sa ibayong dagat. Pinabulaanan ng Ukraine Embassy sa Manila ang pahayag ng Russia tungkol sa di-umano'y recruitment ng mga Pilipino upang lumahok sa labanan sa panig ng Ukraine. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng embahada na we reject and refute the baseless publications of the Russian Ministry of Foreign Affairs regarding the alleged recruitment of Filipino nationals to participate in hostilities on the side of Ukraine. Iginit ng Ukraine na ang aligasyon ay bahagi lamang ng propaganda ng Russia, katulad na naunang pahayag ng Moscow tungkol sa money recruitment sa South Korea. Now, Russian propagandists have decided to spread another fabricated story in the Philippines. This demonstrates a deliberate focus of Russian propaganda on the states of Southeast Asia, dagdag pa na embahada. Tiniyak rin ng Ukraine ang kanilang matatag na relasyon sa Pilipinas at muli inihayag ang patuloy na kooperasyon sa bansa. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal sa bayan ng Bayambang bilang pakikiisa sa paggunita ng World AIDS Day nitong nakaraang December 1. Nagsagawa ang RHU3 ng isang hiwalay na lecture at update tungkol sa HIV/AIDS at isang simbolikong candle lighting ceremony sa Moises Ribamontan National High School sa Barangay Karungay. Ang talakayan ay pinangunahan ni DOH Nurse Normin Velasco na nagbigay ng mahahalagang impormasyon hinggil sa kasalukuyang datos, paraan ng pag-iwas at tamang pangangalaga upang labanan ang patuloy na paglaganap ng HIV/AIDS. Layunin nitong palakasin ang kamalayan at pangunawa ng mga kabataan sa nasabing issue sa kalusugan. Umabot naman sa 156 ang lumahok sa nasabing aktibidad na aktibong kabilang dito ang 84 na babae at 72 lalaki na aktibong nakiisa sa diskusyon at seremonya ng pag-aalab ng kandila bilang pag-alaala sa mga naapektuhan ng HIV/AIDS at bilang pagpapakita ng suporta sa patuloy na advokasya para sa kalusugan at pagkakapantay-pantay. Isang kumpanya ng Philippine Army ang tututok sa coastal areas ng Pangasinan, particular sa kahabaan ng Lingayen Gulf. Ayon kay Second Lieutenant Jason Mario Perido, ang platoon leader ng Alpha Company at acting executive officer, nag-iikot sila ngayon sa iba't ibang munisipalidad ng Western Pangasinan upang ipaalam ang kanilang magiging mga aktibidad sa kanilang area of responsibility. Ang kumpanya ni Perido ay dati nakabase sa Mayantok, Tarlac at nalipat sa Burgos, Pangasinan. Ang 71st Infantry Battalion
ang kanilang unit na dating nasa mga Taram ngunit nailipat na rin sa Camp Malong sa bayan ng Lingayen. Ayon pa kay Perido, isa sa obligasyon ng Philippine Army ay tutukan ng mga internal threat. Bagamat naideklara na ang Pangasinan na insurgency-free, kailangan naman tutukan ng kanilang kumpanya ang external threat o posibilidad na may manakop sa bansa na taga-ibang bansa. Sa kasaysayan, sa Lingayen Gulf dumaong sina General MacArthur at posible rin umano na gamitin ang nabanggit na lugar kapag may banta sa bansa. Pangatlo naman ang lalawigan ng Pangasinan sa buong bansa pagdating naman sa Gross Value Added o GVA sa Agriculture, Forestry and Fishing. Ito naman ay base sa data ng Philippine Statistics Authority 2024 Economic Performance Report na kanilang inilabas kamakailan. Ang lalawigan ng Pangasinan ay nakapag-contribute ng 3.9% sa National Agriculture, Forestry and Fishing Gross Value Added. At ito ay may halaga na 66.93 billion pesos. Sa report ng Philippine Statistics Authority sa 2024 Economic Performance of the Provinces and Highly Urbanized Cities in the Philippines, top 10 provinces kasama dito ang lalawigan ng Pangasinan na nakapag-account ng 36.3%. Na umabot naman sa 1.78 trillion pesos sa taong 2024. Meron namang 1.5% decline mula 2023. Ang lalawigan ng Bukidnon ang nananatiling pinakamalaking contributor na merong 7.3% share at ito naman ay sinundan ng Nueva Ecija na merong 4.6%. Ang mahusay na pagpapatupad ng administrasyon ni City Mayor Art Brian Celeste ng mga mararangal na programa para sa kabataang Alaminya sa nagpapasimula ng mga reforma at mga patakaran na naglalagay ng premium sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga bata at pagtiyak ng kanilang lubos na kapakanan ay nakamit ng pamahalang lungsod ng Alaminos ang inaasam na Seal of Child-Friendly Local Governance na pinagkaloob ng DILG na ginanap sa awarding LGU Lingayen Awarding kahapon sa lalawigan ng Pangasinan. Sa ngalan ni Mayor Brian Celeste, tinanggap ni City Councilor Nicole Dizon Sison at City Social Welfare and Development Officer Elizabeth Radok kasama si CLGOO Victoria Gintawis ang pambansang parangal, kasama ang Hall of Fame Award na iginawad ng pamahalang palalawigan at DILG Pangasinan sa lungsod para sa pagkamit ng pare-parehong kahusayan sa child-friendly local governance audit sa loob ng 3 sunod na taon. Kinilala rin sa kaganapan ang Alamino City National High School Grade 10 student na si Andrea Santos na nag-uwi ng bronze o third place good award sa 2025 Global IT Challenge for Youth with Disabilities sa ilalim ng e-content category na ginanap sa Ulsan, Korea noong nakaraang buwan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Tinapik ng Philippine Olympic Committee o POC sina tennis sensation Alexandra Ayala at volleyball pillar Brian Bagunas bilang flag bearers ng Team Philippines sa Parade of Athletes sa gaganaping opening ceremony ng 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand nitong December 9. Sina Ayala at Bagunas ang pinakapopular na atleta sa bansa ngayong taon ayon kay POC President Bambol Tolentino. Si Ayala ang highest-ranked Filipina sa Philippine tennis history sa Women's Tennis Association at naging unang Pinay na nanalo sa first round ng US Open. Bumida naman si Bagunas sa kampanya ng Alas Pilipinas men's team sa FIVB World Championship noong September. Sa likod ni Bagunas ay tinalo ng mga Pinoy spikers ang many-time African champion Egypt sa nasabing torneo. Samantala, itataya naman ng Philippine Women's Softball Team ang kanilang gold medal sa paparating na 33rd Southeast Asian Games. Huling nagreyna ang Blue Girls ni Coach Ana Santiago noong taong 2019 edition na idinaos sa Pilipinas bago ito nawala sa calendar of events noong 2021 sa Hanoi at sa 2023 sa Cambodia. Inaasahang muling magdodomina ang Blue Girls sa Thailand Sea Games na nakatakda sa December 9 hanggang 20.
Sumayin niyo kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Inyo pang matagapagbalita. Ako po, si Susan Valdez, siya daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:23 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:26 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantan, Iparagire. At Susan Valdez, siya daw. So ngayon ay midweek, December 3. Mamaya hindi natin namamalayan, tapos na ang taon. Ganun kabilis. Pero ilang days na lang, kahapon, Ang days na lang ay 20, hindi pa siya nagbukas. 21. Ayan, 21 days to go. Hindi ma-memorize, no? Parang hindi excited sa Pasko. Yan. Ang bilangin na lang natin kung ilang days na lang bago sumapit ang 2026. So, 27 days to go. 7, 8, 9, 30. Tama. Apat pala. 28 days to go before natin sasalubungin ang 2026. Ayan. Kahapon, kaya, hindi muna kahapon. Bukas nga pala yung 4. Yung lighting ng Christmas tree diyan sa Alaminos sa poblacion area at sa 5 naman ang sa Lukap kasabay na rin yon ng music festival. So andun si Ellie Bendia. Wow. At isa pa, sino na ba yon, yung isa pang sikat na yun, mamaya natin. So, libre ang pagpasok doon sa libre. Yung concert na yon para sa mga kabataan. Yung Ellie Bendia, di naman yung pakabataan, di ba? Pa rin? Kasi yung mga banda noon, more than 10 years ago, sumikat sila. Ang dami-dami nila. Tapos, nag-lie low.
Tapos sikat ulit sila ngayon. Yung mga kanta nila, tanggap ng mga Gen Z. Kanya naman kinukuha sila ulit ng mga LGUs. Kasi ganun pa rin sila kasikat. Oo, so yun. 11 Dia tsaka isa, mamaya, kalimutan ko na. Pero mga sikat din na mga ng mga banda. Okay, at nakilala ko rin ang acting executive officer o platoon leader ng Alpha Company ng 71st Infantry Battalion na nakabase ito dati sa Mayantok. So, Mayantok, Sambales? Mayantok, Tarlac. Tarlac. So, pinull out na sila doon at ang kampo nila ngayon sa Burgos, San Pascual. Particularly. Pero yung nila, ang kanilang... Burgos Town. Burgos, Pangasinan. Sa Camp San Pascual. Doon nga sila nag-put up ng kanilang bagong tawag doon? Yung kanilang kampo. At kasalukuyan sila nag-iikot ngayon sa mga mayors, sa mga chief executive officials ng Western Pangasinan para ipaalam yung kanilang mga aktibidad kasi nga baka magulat sila. Ang daming ng mga naka-uniforme diyan sa Western Pangasinan. Pero ang tututukan nila particularly ay mga coastal areas. Ayan, at yun nga yung interview Buti naman kasi 'di ba, ang dami-daming yung sunod-sunod na inihulog na mga diyan. Yung kagad din ang naisip ng mga iba, yun nga yung dahil sa mga inihuhulog na yan ng mga shabu. Pero actually ang nila is yung threat nga na sa West Philippine Sea. Yung threat niya sa West Philippine Sea, yung possible na baka magkaroon ng problema nga banta nga sa bansa. At since daw ang Pangasinan ay may kasaysayan. Yan, ang Lingayen Gulf, kung saan dumaong nga si General Douglas MacArthur, yun yung nakita nila na possibility rin na baka pwedeng gamitin din itong lugar kapag ka merong threat nga sa bansa. Ayun, nilinaw din na ang Pangasinan ay insurgency free na. Matagal na. Oo, pero... At nananatiling insurgency-free. Hanggang sa ngayon nga ay insurgency-free na, pero sabi niya hindi naman ibig sabihin na insurgency-free na, wala na kaming gagawin. Sabi niya, so patuloy pa rin yung kanilang pagmamonitor dito. Pero ang mas tututukan na nila ngayon ay sa mga coastal areas, yan, particularly nga dyan sa yung kahabaan ng Lingayen Gulf. Pero ang Anda, tsaka hindi na sakop ng Lingayen Gulf ba? No, hindi na. Anda... At Bulinaw, na siya, open sea na kasi. Ang Bulinaw, etong stretch kasi ng Bulinaw, yung tip ng Pangasinan, hanggang Zambales yan, tip ng Pangasinan sa western, yan po kasi international navigational lane po kasi yan. Diyan dumadaan yung mga barkong international, kumbaga, ang biyahe nila. Kasama na dyan yung mga may dalang mga bagahe. Kaya may sa mga port from country to country diyan po dumadaan. Ayun nga, Philippine International Navigational Lane. Kaya dapat talagang bantayan. Kaya nga si China, talagang inilagay niya diyan ang napakaraming barko niya para naman kasama na diyan yung pag-angkin kasi nila na sa kanila. Ang tawag naman talaga diyan China Sea. Tapos nung ang Pilipinas, binansagan niya itong West Philippine Sea. Kaya hanggang ngayon, pa rin, may dispute pa rin. Pero yun nga, nawala ko kasi merong nag-chat dito. Talagang, yung ating aktibidad hanggang linggo, ay Sabado, ay full pack. Yan. May dinner daw tayo sa Sabado. Pag i-message nyo na lang ako sa cellphone, dahil nagka-problema ang aking Facebook. Pati Messenger, hindi siya mabuksan. Or na lang, pasabi nyo na lang kay SY. Oo, pasabi. At saka yung sa iba, huwag nyo po akong i-message sa Messenger kasi hindi ko mabuksan. Sa ngayon. Kagabi, okay pa hanggang alas 12, alauna. Paggising ko, hindi na siya nagising. Ayun, at balikan natin, yun nga, sa kasaysayan daw kasi, ang Lingayen Gulf, meron nga kasaysayan, dyan nga dumaong si General MacArthur. So, yung possibility rin, yung nakikita rin nila na baka gamitin din yung lugar kapag ka meron nga banta sa bansa. At yung kanilang unit naman, ang 71st Infantry Battalion na dating nasa mga Taram, ay nasa
kamalong na ngayon diyan sa Bimalay. Di ba meron silang malaki yung diyan? ano na yun. So, na-improve na yung so kampo malaking na ano yun. na rin yun. So yun din yung nakikita rin natin kasi malapit na rin siya sa malapit din sa coastal. Kaya talagang yung coastal area na ang tututukan ng ating mga kasundaluhan tung Philippine Army, dahil sabi nga nila hindi naman sila pwede dahil panglupa lang sila. So sa lupa lang sila nakatutok dahil hindi naman sila pwedeng pumunta daw dumaong. Kaya Plus syempre army sila, wala silang water assets. Correct, kaya dun lang sila sa nakaabang sa lupa. Kumbaga, magmamatsyag sila from afar. Pero pag Philippine Navy, ayan, meron silang mga water assets at saka Philippine Coast Guard. Pero syempre, mas more siguro ang katuwang nila dyan, ang Philippine Navy. Pero yung balitang binasa ko kanina, yung news natin kanina, na-ablog ng isang barko ng Pilipinas, yung mga barko ng kumbaga, patintero, hindi nakapasok yung mga barko ng China. Ang galing. Kasi ang lit mga barko ng Pilipinas, pero nakayanan nila yung kanilang mga kalaban. Kahapon naman, pumunta ako sa bayan ng Rosales. Bit-bit ko ang, magbabakasakaling makapanayam, si Mayor William Cesar, bit-bit ko ang dalawang issue na gusto kong itanong. Patungkol nga sa suspension ng business operation ng Prime Water. At saka, syempre, yung issue naman patungkol sa mga e-trike o e-bikes na kung saan, doon kasi sa bayan ng Rosales, meron silang mga pampasadang mga e-bikes o kaya mga e-trikes. Ayon kay Mayor William Cesar, nasa 300 yung nabigyan nila ng business permit. At syempre, yung sabi niya, ang mga drivers niyan, mga adult. So, yung para sa e-trike na yon na pampasada, business permit lang yung naibigay sa kanila. Naturalmente, wala silang registration sa Land Transportation Office. Pero dahil nga sa suspension, nung unang announcement ng LTO na bawal na sa mga malalaking lansangan ang mga e-bike at mga e-trike, sinuspinde yung kautusan na yon ng Pangulo mismo. So, binigyan sila ng hanggang January. Kaya naman, ang Sangguniang Bayan, inibitahan nila yung mga operators at mga drivers ng e-bike na pampasada para pag-usapan at kung paano gagawin. So, meron ng mga initial na pag-uusap. Yung sa issue naman ng Prime Water, sinuspinde ng Chief Executive ni Mayor Cesar yung operation ng Prime Water dahil sabi nga niya mula noong taong 2022, sunod-sunod naman yung pakikipag-coordinate, pakikipag-usap sa kanila, pag-komunikasyon para i-improve nila yung kanilang serbisyo para sa kanilang mga clients. Pero nananatiling hanggang ngayon ay problema yung kalidad ng tubig na kanilang dinidistribute. Kanya naman December 1, suspendido. Pero pala, itong taon na to, so para ang ground, sinuspindi yung operation dahil wala silang business permit. Pala, etong taon na to, sadyang hindi sila inisyuhan ng business permit hanggat hindi maaayos yung kanilang serbisyo. So sabi nga niya, ang haba-haba ng aming palugit sa kanila. Ang haba ng pasensya namin mula nung taong 2022, tapos may mga pagkakataon na hindi sila tumutugon sa mga komunikasyon. At mula January, ang ibinigay sa kanila na gagawin ay dapat ayusin nila yung kanilang serbisyo. Pero hanggang nitong last quarter ng December ay walang pagbabago. Kanya naman sa suspension ng kanilang business operation ng Prime Water ay eto naman ay sinalo yung operation at management ng Rosales Water District na hindi naman nawala yung Rosales Water District nung nagkaroon ng joint venture with Prime Water. So sabi niya, nasa na yan, Prime Water na kung ano yung kanilang gagawin. Pwede naman sila later i-considera na bigyan sila ng business permit kung matutupad nila lahat yung mga dapat nilang gawin para naman sa pagbibigay ng serbisyo para sa mga consumers ng tubig. Ayan. So yung dalawang issue na yon, yung pala merong isang isyong mas malaki. Oo nga, yung kay Susan Casareno. Oo, na
Yun ay hinahanap ko, lumabas yun sa Facebook kahapon. Oh, kahapon may statement na Mm-mm. kagabi, kaya nga kagabi nabasa ko pa yon, may statement Pero na ngayon nawawala na siya, di ko na mahanap. inilabas si Vice Mayor Ko na idineklarang hindi siya ang nanalo. Na-overturn kumbaga dun sa count sa apela ni former Vice Mayor Susan Casareno. Taka muna, sino bang vice mayor ngayon? Yung Ko. So hindi siya. Pero ongoing pa yata yung kaso. So ang sabi na yung nabasa kong post ni former Vice Mayor Susan Casareno, sabi niya antayin natin yung proseso na matapos, hindi mo na siya magbibigay ng kung anumang statement. Ang sabi naman nung kabila, si Ko, ay hindi pa pinal yung desisyon ng RTC, ang final decision dyan ay COMELEC mismo, sabi naman niya. So ang RTC ang doon sa protest. So sa RTC ang nanalo si Ko. Si Vice Mayor Susan. Ang nanalo. Oo. Kasi so ngayon ang nakaupo si ang nakaupo mula nung proclamation ay si Vice Mayor Ko. Mm-mm. So nag-file ng election protest si former Vice Mayor Susan Casareno. Nito lang lumabas yung desisyon naman ng RTC. Na siya nga yung nanalo doon sa recount. Yung appeal niya ay recount. So, ang sabi naman nung kabila, hindi RTC ang pinal, kundi COMELEC. So, mahabang usapin pa yan. Nako, meron palang akala ko siya yung vice mayor. Kaya nga nung nakita ko Former Vice Mayor, tapos nitong election na to, natalo siya. Natalo pala siya. Kaya akala ko nga siya ngayon nakaupo. Kaya nagulat din ako, may kukwentuhan kami ni Mayor, tapos meron ako hindi nagigets na, yung pala yun. Kasi Election hindi rin malinaw protest yung pala. hindi rin malinaw kasi yung statement niya na nag-file siya ng kaso, pero hindi naman niya sinabi kung ano yung pinayata niya. Tapos, yun nga, hindi mo na magsasalta dahil nga nasa korte pa yung yung issue. Pero yun nga, sabi nga niya, marami na akong naririnig na mga masasakit na salita, Oo. sabi niya. Pero yun nga. syempre, mula dun sa mga supporters naman ni VM Ko. Pero siguro ganun din sa rin kay Vice Mayor Ko na nakaupo ngayon, ganun din dahil may mga supporters din naman si Susan Ko. So kung siya Susan yung Casareno. Ay, Susan Ko. Halo-halo na. Ano pangalan Vice Mayor? Hindi ko mahanap eh. ni Susan Casareno. Ayan. So, abangan pala yan. Kung meron na initial na kung recount. Kasi pagka di ba, hindi mo alam kung saan talaga yung kung sino talaga yung masusunod. Hanggang sa pinakapinal na, siyempre, Pag sinasabi nila hindi COMELEC, Mm-mm. tapos sa korte dapat, ngayon naman korte dapat, COMELEC dapat, o sino nga ba talaga? So dapat panaluhan niya yung dalawang 2028 na mamaya, baka mamaya patapos na yung term nitong isa, hindi pa nakakaupo kung sino talaga yung nanalo. O kaya, patapos na yung supposedly term nitong si Ko, acting vice mayor pa rin yung number 1. Sino bang acting vice mayor? Ay, hindi ko nga alam kung sino. Siyempre, kalalabas lang kasi yung Oo nga. yung decision. So, ang upo dyan, siyempre mag-a-appeal pa yan. Oo nga. Siya pa rin, hindi pa rin niya hanggat walang... Siya pa rin ang mag-a-actong Siya pa rin, si vice mayor pa rin hanggat walang utos na natatanggap siya mula sa kung sino man yung magbibigay ng kautusan. Ayan. Ang dami kasi mga ahensya, dapat isa lang. Oo. yung yung magpapatupad niyan. At di ko na rin nga makita yung nabasa ko kagabi, itong statement nga ni Manang Susan. Ayan, Manang Susan Ayan, ang si tawag sa Vice kanya. Mayor ay Vice Mayor Isaac Ko. Ayun. Hindi siya kamag-anak ni Saldico. Siguro. Kung kamag-anak siya, patay. Maraming proyekto dyan. Kailangang imbestigan dyan yung infrastructure projects nila. Parang kasi si Saldi ko taga siya sa Visayas siya eh. Maraming ko. Kahit dito sa Dagupan, maraming ko dito eh. Ayan. Parang tuloy, naputulan ako ng kamay itong hindi ko mabuksan itong Facebook ko. At mag-aantay pa daw ako ng ilang araw na patay, pati messenger affected. Ayan. Anyway, sa bayan naman po ng sa bayan ng Santo Tomas,
Dito syempre sa lalawigan ng Pangasinan kasi meron ding Santo Tomas sa lalawigan ng La Union. Sa bayan ng Santo Tomas, itong si Mayor Dickerson Villar at si Vice Mayor Timoteo Dick Villar III kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ay dumalo sila sa Alternative Learning System o ALS graduation na ginanap sa Amang Timot People's Public Auditorium. Saan kaya banda yun? Etong si Vice Mayor Dick Villar, kanyang, doon sa kanilang bayan, kinongratulate niya lahat ng mga graduate at pinaalala niya sa kanila na huwag mag-atubili na humingi ng tulong at suporta kung kinakailangan sa kanyang opisina at sa opisina ni Mayor Dickerson Villar. Kasi Mayor Dickerson Villar naman, sinabi nito na ibinahagi niya ang kanyang life story para ma-inspire itong mga graduates at saka in-encourage niya sila na mag-strive for their best to achieve a brighter future. Parang ano rin yan, paalala rin natin sa iba na mga kababayan natin na hindi sila nakapagtapos ng elementarya, hindi sila nakapagtapos ng high school, na nawawalan na sila ng pag-asang makapagkolehiyo o kung ano man, meron namang merong paraan para makakuha kayo ng diploma sa elementary o kaya high school, ano man yung edad nyo na, sa pamamagitan po ng alternative learning system. Ang swerte ng mga ngayon, ang swerte ng henerasyon ngayon. Kasi kung di ka man nakapag-aral, hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, pwede may posibilidad may mga niya. programa. Yang Kahit ALS ano ka na yan. Kahit 20 years old ka na, hindi ka pa tapos ng elementary, o 30 o 40 o 50, pwede ka pang... Wala ng edad. Ngayon, pwede kang mag-enroll sa alternative learning system. Tapos yun namang mga nasa edad, ayun man namang may gustong makapag-aral, may possibility pa rin dahil na makapag-aral sa dami po ng mga scholarship programs na ino-offer ngayon, hindi lang ng mga kongresista, kundi mga mayor sa iba't ibang mga munisipalidad. Kaya masipag ka lang humanap ng pwedeng mag-sponsor sa iyo. Pero kung gusto mo talaga yung sponsor na hindi ka kakapit sa lakas, kakapit ka sa lakas, mag-aral na mabuti. Yun. Para yung possibility na makapasok ka sa scholarship, mas madali. At kung sakaling hindi talaga kakayanin ng inyong bulsa, ng budget na kayo ay magkolehiyo, wala ho kayong makuhang scholarships for college, pwede pa namang kumuha kayo ng mga short courses mula sa TESDA. True. Ayan, may mga scholarships din po yan. Kung hindi man kung may scholarship kayong makuha dun sa choice nyo na short course, may kasama pang pamasahe na allowance na 160. Kung wala naman, at least short course lang po yun. Pero ito po, I think requirement na rin yung high school diploma kapag regular na mag-enroll sa TESDA course. Kanya naman, at required na rin po kayo kung kunyari na tapos nyo yung junior high school, kailangan makuha nyo rin yung senior high school para meron talaga kayong high school diploma. Dahil yung high school, junior at saka senior, at ang senior high school ay meron na ring mga paaralan na nag-offer ng alternative learning system. Yung iba, sinasadya nilang hindi na pumasok sa regular school. Para mag-ALS na lang sila. Mag-ALS na lang, lalo na kung sila ay may trabaho. Mabilis rin naman kapag ka talaga masipag lang talaga mag-aral. Kaya maraming nakukulong o merong nandyan sa BJMP. So habang nandyan sila, mas nabibigyan pa sila ng pagkakataon makapag-aral. Paglabas nila, nakagraduate na sila ng kung ano man yung hindi nila natapos. Kung hindi man sila natapos na elementarya o high school, paglabas nila sa kulungan, graduate na sila. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na pong alas 5:46. Babalik tayo pagkatapos po lamang na ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all.
Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Uy suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa saliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market so saliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat so lakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw so Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Daguban. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay, meron na lang tayong 10 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Yan, kumusta po yung pag-grocery ninyo, paghahanda para sa mga maraming parties? Maraming tao ngayon sa mga groceries. Bumalik na yung holiday rush. Holiday rush. O yung parang panic sa pag-grocery ng ating mga kababayan. Ayan, kahapon nga yung ano sabi ni Malutikia, nang yumuko ang kamera, 6 ang matatag na tumindig. Hindi natakot, hindi natinag. Matapang at matatag. Yun. Maganda yung yung statement ni Congressman Leviste na bakit yung iba na may mga kaya nga. Oo. Bakit sabi niya nakakahiya, sabi niya kasi bakit yung kanilang ang Kongreso ngayon ang focus yung sinasabi nga nilang yung sa ethics nga na sa social media lang ng mga posts. Samantalang ang mainit na issue ngayon yung corruption kung saan napakaraming mga kongresista ang involved. At meron pa nga mga kongresista nga raw na sila nga daw yung sangkot nga sa korupsyon. Pero present daw sila lahat. Ang dami daw daw. Mas marami pa nga daw yung present ngayon kaysa yung pag-deliberate ng budget o yung pagpasa dun sa budget. O itong pag-suspend kay Barsaga, mas marami sila ngayon, almost complete. Siyempre, takot lang nila kay kay kamahalan. Kay BBM. Takot lang nila kay Sandro. At saka sabi nga niya, mga kabataan sila na na hindi pumirma. Pero sabi niya marami rin kabataan din ang pumirma. Marami and the fact na na ang dami nilang umattend. Sabi na may mga nabasa naman tayong post na kung question yung mga post ni ni Congressman Barsaga, yun yung mga babaeng mga nakabikini, etc. Samantalang ang daming mga congressman ang may mga babae kanda. Ano ba yan? Good morning, Kuya Benjitan. Ayan. Kita-kits daw. Okay, si Glory Sanchez Maramba, good morning. Bogs Bidal, Rafael Acosta Mangalyag, at saka si Ariel Awanan Bandong. Good morning. At saka kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tubeng, at si Kaaron Graciel Damatro at Nanay Dading dyan din sa Tubeng. Si Sir Napoleon ko, magandang umaga po sa inyo. Ayan, congratulations muli sa lalawigan ng Pangasinan dahil nga pangatlo nga siya. Oo. Sa gross value added
GVA, Gross Value Added, ng Agriculture, Forestry and Fishing. So, at ayon sa ulat ito ng PSA 2024 Economic Performance, pero nakita ko kasi number 1 ang Bukidnon. Ang ano kasi, ayan nga, forestry, kanto, agriculture. Yun talaga sila. Oo, yung bundok, super bundok ang Bukidnon. Oo. At saka dyan number 1, ay isa sa mga supplier yan ng mga baka, ang lalawigan ng Bukidnon, papunta sa Luzon. At saka sa agriculture, malakas po sila. At andyan din yung mga malalaking indigenous peoples groups dyan sa Bukidnon. Yan yung tatargetin natin na mapuntahan. Actually, nakita, yung una kong nakita dyan, meron yung vlogger kasi, meron siyang malaking jeep na ginawa nilang bahay. Complete with amenities. Umikot sila una sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at narating nga nila yung Bukidnon at pinakita nila ang ganda-ganda. Plus syempre, meron silang drone at ang daming nag-host sa kanila dahil gano'n na sila kasikat. Pag pumunta sila sa isang lugar, iniimbita talaga sila. So ito yung isa sa mga ipinagmamalaki rin ni Congressman Zubiri dahil yan po yung kanyang lalawigan. At dyan, Congresswoman, yung kanyang asawa, na taga La Union. Pero parang hindi ko kakayanin itong pumunta dyan. Oo, kasi bundok-bundok Panay yan. bundok-bundok. Sabi nga ni Rhea, mukhang mas kaya mo pa kaysa kay Ate Mads. Hindi. Kasi hindi ako maakyat ng bundok. Pagkakata na iiwan ako, di ba? Pero Hindi ko naman pa na-try. siguro, in-out lang yun sa sasakyan, sa van. So, ang Bukidnon ay nakapagtala ng 129.03 billion pesos dito nga sa Agriculture, Forestry and Fishing Gross Value Added, GVA. Ang sumunod, Nueva Ecija na merong 82.05 billion pesos. Pangatlo ang Pangasinan, 68.69 billion pesos. At yung makasama sa top 10 ang mga lalawigan ng Pampanga, Isabela, Batangas, Davao del Norte, Negros Occidental, Tarlac at saka Quezon. Yan. Ang malakas sa pagganap ng Pangasinan sa agrikultura dahil daw sa matatag na ugnayan at koordinasyon nito mula sa lokal hanggang sa pambansang pamahalaan. So, gayon din sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at proyektong pag-agrikultura tulad ng Corporate Farming Program, isang legacy na initiative ito ni Governor Gico para mapahusay nga yung produksyon ng pagkain at gawing isang kumikitang negosyo ang pagsasaka. Iyon. So, number 3, ang Pangasinan. So, syempre, very proud po ang provincial government dyan. Alam naman po natin, tinutukan talaga ito ni Governor. Itong tinatawag na corporate farming. At yung mga programa na bago i-implement o bago i-announce ay planchado na. Kumbaga, yung mga hakbangin na dapat gawin. At nakakasiguro po ang mga Pangasinense pag may inanunsyo na programa o proyekto si Governor, ibig sabihin, go na yun. Planchado na yung mga first steps. Yan. Kasama na dyan, syempre, bukod dito sa inintroduce niyang corporate farming na ini-embrace at naintindihan na maraming magsasaka. Etong establishment naman ng Pangasinan Polytechnic College na nasa pangalawang taon na at meron ng mahigit nasa 1,300 na mga estudyante, mga kabataan mula sa lalawigan ng Pangasinan ang nag-aaral ng libre. Full scholarship sa nasabing Pangasinan Polytechnic College. And bright future ang hinaharap po ng PPC. Kasama na dyan yung pagdadagdag ng mga medical courses at yung pagdadagdag ng mga campuses ng Pangasinan Polytechnic College. Ang pinakauna, mga kasama na dyan sa una, syempre yung Umingan Campus, Bugalyon Campus at saka San Carlos City, yung isa, San Carlos City Campus. Na sinabi naman ng Governor Gico, hindi makikipag-compete ang Pangasinan Polytechnic College sa mga established nilang mga campuses sa iba't ibang lugar. Hindi makikipag-compete yan sa mga existing na mga paaralan, pribado man o kaya community o kaya state colleges o universities. Ayan. Bagkus ito ay makakatulong sa mga kabataan na gustong mag-aral dahil lumalawak o dumadami yung kanilang options na schools na pwede silang makapasok at mag-aral ng libre. So, yan, congratulations sa mga scholars ng Pangasinan Polytechnic College at sa mga scholars na nakuha naman ng Lotte Foundation ng South Korea. Ito po ay isang malaking kumpanya sa South Korea
at meron silang foundation. So merong scholars na kinuha ang Lotte Foundation ng South Korea mula naman sa Pangasinan Polytechnic College, Pangasinan State University, mula sa Binalatongan Community College ng San Carlos at saka mula sa Eastern Pangasinan, nung tawag na State University, yung sa Binalunan, na inumpisahan din. Nag-umpisa yan as maliit lang na kolegyo, community college ng lokal na pamahalaan ng Binalunan. At Ngayon, ito ay universidad lumaki at meron na yata siyang around 6,000 na populasyon or more. Nagsimula lang sila sa isang maliit na classroom sa municipal. Parang merong isang... Sa sila? Public market? Sa second floor? Oo. Pero ngayon, meron na siyang sariling campus at mga buildings. Ayan, ulitin po natin na bukas ang Thanksgiving Mass. Susundan to ng lighting ng City Christmas Tree sa city proper, marking the start of the holiday festivities sa siyudad ng Alaminos. Tapos sa 5 naman, the magic continues with the lighting of the Lookup Christmas Tree and the Grand Alaminos Music Festival sa Lookup Park. So get ready for an unforgettable night of music, joy and Christmas cheer by the sea. Kaya lang gawin, hindi pa nakita kung sino kasama ni Eri Buendia. Ayan. So bukas yan at saka sa susunod na bukas. Thursday and Friday. Enjoy ang mga taga Alaminos. True. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Pero mga kaibigan, 6:00 na po ng umaga. So wala na po tayong sapat na oras. Good morning pa rin si Mama Ta and Tropa. Hindi nabanggit kanina. At saka si DC Vian. Good morning. Wala na po tayong sapat na oras. Ang tabayanan po ninyo. Susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programa Todo Balita at Komentaryo. Kami po yung mga nakasama. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantan Iparagire. Kasama natin sa technical side si Richard Ulanday. Sumainyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita.